Sa hilagang kanlurang baybayin ng Samar, may isang bayan na ang kasaysayan ay kasing lalim ng kanyang ilog at kasing tibay ng pananalig ng kanyang mga tao. Ito ang Victoria, ang dating tinatawag na Mawu. Ang pinagmula ng Victoria ay nagsimula sa sinaunang pamayanang tinatawag na Mao. Walang tiyak na tala kung kailan ito na itatag. Ngunit ayon sa kasaysayan, umiiral na ito noong ika-18 siglo. 7 pamilyang nagmula sa isla ng Kapul, ang Kabakang, Bandal, Gumaraw, Dente, Umbrog, Iskilyo at Midise, ang unang mga naninirahan sa masaganang lambak sa tabi ng ilog Mawu. Tinawag nilang Mao na nangangahulugang God's Acre dahil ang lugar ay puno ng biyaya at likas na yaman. Sa paglipas ng mga panahon, nakipag-isang dibdib ang mga pamilyang ito na mula sa Kapul sa mga pamilyang mula sa Bicol, Silangan at kanlurang Samar, maging mga Chino at Kastilang angkan. Sa mga lumang tala noong panahong Kastila at Amerikano, tinawag ang lugar na Mawu. Sinasabing ito rin ay galing sa salitang Abaknon na mahayak kayo, ibig sabihin malaking puno. Sa tabi ng Rio de Mawu, may punong kahoy na naging palatandaan ng lugar at sa kanyang pangpang, itinayo ang Pantalan ng Mawu, isang mahalagang sentro ng kalakalan noon. Sa kabila ng banta ng mga Moro, itinayo ng mga tao ang isang simbahan sa gitna ng kanilang bisita. Ngunit, sa pagdaan ng panahon, tanging ang mga guho ng bato na lamang ang naiwan. Ang kanilang kampana, simbolo ng pananampalataya at babala sa panganib, ay sinasabing itinapon sa ilog ng mga Moro. Sa talon ng Bangon, dumadaloy ang tubig ng buhay para sa mga mamamayan ng Mawu, isang lugar na naging saksi sa kabayanihan ng isang babae, Brigida Calagos Hudluman, ang unang babaeng pinuno ng Mawu. Noong panahon ng Amerikano, isinagawa ang pagsisiyasat sa ilog Mawu at noong 1935, kinongkreto ang Pantalan. Itinatag ang Mawu Barrio School noong 1923 at ang mga unang klase ay isinasagawa sa mga bahay ng mga mabubuting pamilya. Ngunit noong 1941, ang kapayapaan ay naantala. Sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sinakop ng mga sundalong Hapones ang Mawu. Ginamit nila ang ilang tahanan bilang kampo militar. At isa sa pinakamadilim na yugto ng pananakop ay ang pagpugot ng ulo sa 2 taga-Mawu. Ngunit nanatiling matatag ang pananampalataya ng mga tao kay Santa Ana. Sinasabing siya ay nagpakita sa pamayanan. May mga butil ng rapot-dapot sa laylayan ng kanyang kapa kapag nakikita nila ang imahe nito. Matapos ang digmaan, muling bumangon ang Mawu. Muling bumalik ang sigla ng pagsasaka, pangingisda at pananalim. Taong 1947, nagtapos ang unang batch ng Mawu Barrio School. At noong 1953, isang bagong kabanata ang isinulat. Sa bisa ng Executive Order No. 628, itinatag ang munisipalidad ng Victoria na ipinangalan sa anak ni Pangulong Elpidio Quirino, si Maria Victoria Siquia Quirino. Ngunit 1 taon lang ang lumipas, muling nabuwag ang munisipyo. Taong 1968, sa bisa ng Republic Act No. 5193, muling isinilang ang Victoria sa pangunguna ni Congressman Eladio T. Balite.
Kasunod nito ang pagtatatag ng bagong paaralan, ang Mawo Barangay High School noong 1970 at ang makasaysayang tulay ng Mawo na natapos noong 1972. Ngunit sa kasagsagan ng modernisasyon, nasira ang lumang sementeryo sa San Lazaro dahil sa bagyo. Isang makasaysayang pangyayari ang naganap noong 1996 nang itinatag ni Obispo Angel Ubayan ang St. Anne Mission Center sa Victoria. At noong August 7, 2010, ganap na kinilala ang parokya ng Santa Ana bilang opisyal na parokya ng Diocese ng Catarman bilang tugon sa pananampalatayang patuloy na pinagyayaman ng mga taga-Victoria. Ngayon, sa ika-57th anibersaryo ng pagkakatatag ng Victoria, inaalala natin ang nakaraan, ang mga pakikibaka, pananampalataya at tagumpay, at sabay-sabay nating tanawin ang hinaharap. Isang Victoria na mas masigla, mas maunlad at mas matatag bilang isang komunidad ng pag-asa. Ito ang Victoria, bayan ng kasaysayan, bayan ng pananalig, bayan ng kinabukasan.